guys ha, nasa loob pa rin tayo ng ating flag, hindi pa tayo nagbe-breakout. Ang ginagawa lang ng ating price action is nagbabounce-bounce lang dito sa loob ng to ha. Yan, ganyan ang ginagawa lang niya. Diba, before sabi ko sa inyo, ang ganitong flag ay para sa akin ay 40%. Pwede mag-break to the up. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC ngayong araw. Bali gusto ko lang kayo bigyan ng insight regarding sa price action ngayon. Alam kong Sabado ngayon and then walang volume. Yun lang, then paalala ko lang muna ha, this is not financial advice, this is only educational purposes only. Gusto ko lang kayo bigyan ng insight and then paano natin ito i-contest yung trade natin kay BTC. Ayun lang, mali nandito tayo sa daily time frame, quick update lang naman to dahil gusto ko lang kayo bigyan ng idea sa market ngayong araw kasi gusto ko kayo i-update lang yung community ko sa ating community regarding on the price action ni BTC ngayon. Bali, based on the chart, sinasabi nito ay still bullish pa rin naman tayo dahil nasa taas pa rin tayo ng 200 tsaka ng 50 EMA natin. Then still para sa akin bullish pa rin tayo. And then paalala ko lang ha, nag-breakout tayo doon sa ating falling wedge. This is a bullish sign na if nag-break to the upside, possible ang kanyang balikan ay itong areang ito. Ha? Itong areang to, ang possible niya pwedeng balikan and then hindi ko alam kung kailan, basta based on the theory and the fundamental analysis at TA natin, sinasabi ng chart, nandito yun ha guys. Paano sinusukat? Ganito. Ito lang ay quick review lang naman to doon sa ating dating analysis, pero still gusto ko pa rin kayo paalalahanin ha. Ayan guys ha, possible i-retest na itong area to. Yan. Let's see, tingnan natin kung ano. Or kung tutuloy ito, or possible another leg down muna bago mag-pump. Let's see, tingnan natin, hindi ko alam. Paalala ko lang ha, ang trading is a game of probability. Zero-sum game ito. Kaya hindi natin alam. Just, ang ginagawa lang naman natin, ina-analyze lang natin ang galaw ni BTC, kung ano lang yung nakikita natin sa chart, then doon lang tayo gagalaw sa sinasabi ng chart sa atin. And then, ayun lang, bali guys ha, nasa loob pa rin tayo ng ating flag, hindi pa tayo nagbe-breakout. Ang ginagawa lang ng ating price action is nagbabounce-bounce lang dito sa loob ng to ha. Yan, ganyan ang ginagawa lang niya. Diba, before sabi ko sa inyo, ang ganitong flag ay para sa akin ay 40%. Pwede mag-break to the upside, then 60% mag-break to the downside para ha. Mag ganitong flag, diba? Sabi ko sa inyo dati, ang gusto nating flag ay ganito sana. Pag ganyan sana, kaso ang binigay sa atin ay paakyat. Kaso, let's see, tingnan lang natin kung anong possible gawin ni BTC. And then, pero based on the history, diba, sabi ko sa inyo, nangyari ito before, pero ito, and then ito yung kaparehas niya. Kaso, mabilis lang nangyari. Ilang araw lang to, nag-break to the upside na siya. Pero ito kasi, ilang araw na tayo, bumababad dito. Kaso, nakakatakot lang ay baka tumagal tayo, then mag-break to the downside lang, or possible na gawin niya ay ganito, then magbaba dyan, lumabas tayo, then Bart Simpson, then balik ulit tayo dito sa area to. Ito yung nating immediate resistance dati, ngayon magiging support natin to guys ha, itong area to ha. Pinapaalala ko lang ha. Ayun lang. And then sa weekly, Monday ulit bukas. Let's see, maganda yung binigay sa atin this week. Sana mag-close tayo ng green ulit. Maganda yung last week natin, solid green, then another green ulit. Sana maganda ulit ang binigay sa atin next week. Let's see kung magbe-break to the upside na to, or possible baka magganito gawin sana ganyan. Let's see, tingnan natin ha. Or pag hindi yan ibigay sa atin, baka possible dito, baka tumulo tayo ng konti. Ganyan lang. Then dito siya gagawa ng plug natin sa weekly. Ganyan. Let's see ha. Bigyan ko lang kayo ideas. Kasi ako hindi ko rin alam possible gawin ni BTC, pero ina-admits ko lang yung isip ko kung anong pwede niyang gawin. Ha. Ayun lang, medyo mabilis lang naman tayo ngayon. Wala tayo masyadong galaw kasi Sabado ngayon. Let's see. Itong green na tong candle natin to, ito yung announcement ni Trump ha. Yung naalala niyo yung sinasabi ni Trump na pinupush niya si Powell na
mag-red cuts, ito yun eh. Ha? And then, still, wala masyado. Pero kung ako, guys, magbibigay lang ako ng insight ko. Kung ako papipiliin, gusto ko na lang sana bumalik tayo dito sa area to. Then another leg up. Ha? Ganyan. Para malakas yung talbog natin at mabasag natin to agad. Then mag-dribble tayo dito. Yun ang gusto ko sana mangyari. Ha? Ngayon lang. Then, let's see kung ibibigay sa atin ng market. Pero kung hindi ibibigay, okay lang. Then, waiting na lang ulit ako dito sa support natin na to. Ngayon, resistant natin, magiging support natin dito. Mag-dribble siya dyan, okay lang. Hindi na ako maghahabol ng trade. If ever hindi mapapaaga ang tama dito, okay lang. Kaysa ma-liquidate tayo. And then, coin glass. Silipin natin ang coin glass. At 12 hours muna tayo. Ayun, both side may liquidity ha. Pero, let's see kung unahin. Pero, para sa akin, baka unahin tong ilalim kasi mas malapit. Kaya itong ubusin ng mga market maker itong area to. Then after dito, baka mag-pump pataas. Let's see, tingnan natin mamayang 8:30. Kung may liquidity yung papasok mamaya. Sa 12 hours, 24 hours. Ayun. Sa 24, hanggang mag-ingat ha. Baka 95,500, baka balikan to. If ever kumapal pa to, ubusin to ng market maker. Then after nun, makakita tayo ng mabilis na basagin yung 98k. Baka kumukuha lang to ng momentum bago mag-revisit papunta sa 100k. Let's see, tingnan natin kung magawa 100k ha. Kung 95.5, saan banda yun? Dito. Mababa lang pala, kala ko naman. Let's see, pero tingnan natin kung dito, then babasagin to. Let's see, tingnan natin ha. Maaga pa. Ayun lang. Mabilis na update lang guys kasi wala naman masyadong galaw ang market ngayon. Sideways, pero still nagtitrade pa rin ako. Kurot-kurot lang. Ayun lang. Then, yung wala pa mga OKX dyan, nasa description lang yung link para diretso na kayo sa website nila. Tapos, pag sa mga scalping, daily trading ko, sa Merxy ako nagtitrade yung OKX ko lang, saan lang yun. AI trading bot, then update ko ulit kayo about sa AI ko, kung ano nang ginagawa, pero at least kahit paano positive pa rin ang PNL natin. Kaso TRX ang napili ko, alam natin na hindi masyado galaw ang TRX, pero goods na rin yun guys. Kahit paano positive na yung ating PNL. Let's see kung anong pabibigay sa atin ng market na yung araw. And then, ano pa ba? Ayun, paalala ko lang guys ha, huwag masyado over leverage, position sizing i-check, yung margin i-check para hindi kayo maliquidate ha. Always remember, trend is your friend. Bye-bye. Trading is never as easy. But who say you can't have fun? In every minute you lend, the more you will enjoy. As you grow up in this industry, you will find yourself and so round yourself with people who will help you to grow up as trader. It's hard in the first place, but I am sure you will be successful. As a trader, always remember trend is your friend.